Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Itong buwan na ito, itong araw na ito ng Nobyembre at unang araw nga ng buwang ito, ang ating bayan ay merong selebrasyon na tinatawag na All Saints Day at karamihan ay bumabalik doon sa puntod ng kanilang libingan upang alalahanin daw at bigyang daan ng pagbisita sa kanilang mga namatay ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Ibig sabihin po, ang mga tao ay nagpapahalaga pa rin sa tema at mensahe ng kamatayan sa buhay. Subalit, ano ang kahulugan ng kamatayang ito kung ikukumpara natin sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus? Meron kasing pagkakaiba. Bagamat parehas na dumanas ng kamatayan, subalit mas malalim ang naging kahulugan ng kamatayan sa ating Panginoon. At kung pag-uusapan natin ang kamatayan, madalas ito ay hindi magandang balita. Nakarinig na ba kayo ng, uy, magandang balita, patay na si, nasabi sa inyo, natutuwa ba kayo? Wala akong alam na ganun. Pagka sinabing, uy, malungkot, hindi maganda yung balita, pumanaw na si ganito. Maliban na lang kung siguro may something yung tao. Baka ganun ang kanyang maging kalagayan. Pero sa Panginoong Hesus, isang mabuti at magandang balita ang ating makikita ngayong umaga sapagkat ang kanyang kamatayan ay kakaiba sa lahat ng kamatayan na nangyari sa sanglibutan. Ang kamatayang ito ay nagbigay daan, nagbigay ng paraan upang lahat tayong mga tao dito sa daigdig ay magkaroon ng pagkabuhay na maguli. Yun ang pagkakaiba kasi ng kamatayan ng sa Panginoon at yung kamatayan na ginagawa ng ordinaryong tao. Ang ordinaryong tao, kung di tutulungan ng Panginoon, hanggang doon lang yung buhay niya, kanyang kamatayan. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat ang buhay natin ay naduktungan at nagkaroon ng linaw, nagkaroon ng panibagong adhikain na maatim at makasama natin habang panahon ang ating Panginoong Hesus. Tayo muna po ay manalangin at bago tayo magsimula, hingin natin sa Panginoon ang kanyang pangunguna, hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay upang mas maunawa natin sa malalim na paraan ang kanyang ituturo ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Nahingi po kami sa iyo ng patnubay at ng gabay, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayong umaga sa aklat ni San Marcos. Kayo po ang magturo, kayo ang magbigay ng mensahe, kayo rin, Panginoon, magpaliwanag sa bawat sa amin. Makita namin na ang mabuting balita, ang balita na dapat nalalaman ng bawat isa sa amin, Panginoon, at natututunan namin. Ang diwa nito, ang kahulugan nito, at higit sa lahat, Panginoon, yung bagay na dapat naming gampanan bilang isang mananampalataya at nananalig sa iyo. Paunahin niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay panalangin ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Ano ang mangyayari pagkamatay ng isang tao? Ito na marahil ang maaari kong sabihin na pinakamahirap at pinakamatagal ng katanungan nating mga tao dito sa balat ng lupa. Libo-libong taon na pinag-iisipan, hindi lang ng mga matatalinong tao, kundi lahat ng lugar ng sibilisasyon. Ang tanong na ito ay pinag-uusapan. Pero lumalabas at nagkaroon ng tinatawag nating samot-saring mga teorya, kuro-kuro, kadalasan ng pawang na ibibigay lamang ng mga tao, ng mga filosofya, at kasama na rin siguro yung pagsasaliksik ng siyensya. Ang kamatayan ay isang biological na proseso na talagang hindi natin maiiwasang pagdaanan bilang isang nilalang. Ang definition nito ay kabaliktaran ng tinatawag nating buhay. The opposite of that is life.
kung ang kamatayan nga sana ay laging maganda at hindi kalungkutan, sana ang mga tao ay hindi po problema. Subalit, natatakot ang tao sapagkat ito yung pinakamalaking tanong sa kanilang buhay. Kailan ito mangyayari sa akin? Ano naman ay tinuturo ng Biblia pagdating dito sa mensahe ng kamatayan? Maaring ikatwiran ng ilan. Nakakalito kasi Biblia ang nagpapaliwanag. At nagkakaroon sila ng tinatawag nating mga hula at haka-haka pagkamat gumagamit sila ng salita ng Panginoon. Ang tunay na dahilan kung bakit medyo malabo pa rin sa iba kahit na gumagamit sila ng Biblia ay sa dahilang ang mga relihiyon ay naglagay ng mga halo. Hinaluan nila ng maraming kasinungalingan, alamat, at niligaw nila yung linaw sana na turo ng Biblia. Pagmat magamit ng Biblia, pero they are using the Bible for wrong application. And most of the time, yung mga taong ito, may ibang motibo. Maaring pera ang kanilang motibo. Diba? Nagtuturo sila ng tungkol sa kamatayan pero may connection sa salapi, sa kaperahan. Ginagawa nilang negosyo. Kaya yung tao, imbis na lumiyo na yung isip, lalong napapadali yung kamatayan pag sinabi, magkano ba ang babayaran ko pag ako mamamatay? Nako, ayun na, natakot na. Ganito, ganito, ganito. Pakahirap ng buhay dito sa daigdig. Mamamatay ka na nga lang gagastos ka pa. Anyway, subalit, upang maging makatwiran, dapat nating tanggapin ang katotohanan na nagkaroon talaga ng kalituhan sa tema ng mensahe ng kamatayan. Subalit kung ito naman ay susuriin natin ng malalim kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia, at instead na tradisyon ng ating paniwalaan o kuro-kuro, ay mas magandang matuklasan natin ang makatwirang turo na ibinibigay ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay pag-asa. Pagamat salitang kamatayan, hindi siya natatapos doon. May kaduktong itong pag-asa na mararanasan ng bawat sa atin sa sandaling tayo lumapit sa Panginoong Hesus. So, ano ang mahalaga sa buhay ng tao? Ang kanya bang pagsilang o ang kanyang pagkamatay? Kasi pag isinisilang, masaya ang tao. Oy, mayroong bagong baby o mayroong ganito. Kapapanganak lang. Bablitaan natin yung ating kapatid, no, na sa tagal-tagal ng panahon, di sila magkaroon ng anak na babae. And then lastly, pang-pito na yata o pang-pito nagkaroon. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa na sila. Sa kabilang banda, pag namamatay at nalulungkot. So, hindi natin talaga matutungton yung tamang diwa ng isip at puso ng tao kapag ito yung bigay ng kapalaran o yung tawag ng hudyat ng panahon sa kanilang kalagayan. Ngayon, ang gusto kong makita natin ngayong umaga, ang Panginoon ay siyang nag-alay ng isang sakripisyo upang dalhin ang mga sumpa na sana ay para sa atin. Siya ang mananagot sa kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Now, bakit ko binubuksan ang mensahe ng kasalanan? Ang sabi po kasi sa Roma 6:23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. So, yun yung sagot. Kaya tayo namamatay, meron tayong kasalanan. Siguro kung wala tayong kasalanan, hindi talaga tayo dadanas ng kamatayan. So, ang tanong ngayon, nais kong bigyan kasi natin ng pansin kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan patungkol sa Panginoon. Kasi kung kayong tatanungin anong ibig sabihin ng kamatayan para sa inyo, maaring meron kayong ibang kahulugan. Ang maganda rito, kailangan iduktong nyo sa inyong pagtatanong kung sino ang Panginoong Hesus sa inyo. At alam mo ba na nakasalalay sa iyong katugunan sa tanong na ito ang iyong buong buhay?
Dito ka kasi makakuha ng buhay na walang hanggan kapag naintindihan mo yung kamatayan ng Panginoon. At nais kong alamin natin ito kung paano naging mabuting balita ang kamatayan ng Panginoon ngayong umaga. So tayo po ay dadako sa pinakamataas na uri o antas ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang tinutukoy ko po ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ito na ang pinakahihintay na ang kordero ng Diyos ay mamamatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Now, anumang salita o pangungusap ay hindi sapat upang makuha o maunawa ng higit sa karaniwang katotohanan kung ano talaga ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. So atin pong tunghayan ngayong umaga ang detalye ng aklat ni Marcos. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, dapat meron kayong Bible sapagkat this is a Bible church. Please open it on Mark chapter 15. We will start with verse 33 and then we'll end up with verse 41. 33 to 41. On your program, sa likod meron din pong Bible verse, nakasulat yan. Okay, let's start with verse 33. Nagdilim sa buong lupain mula tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Marcos 15, talatang 33. Nagdilim sa buong lupain sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Doon muna tayo sa unang talata. Nais kong ipaalala na ang Panginoon sa mga sandaling ito ay nagkakaroon na siya ng tinatawag nating tatlong salita. Kung familiar kayo dun sa sinasabi nating 7 last words, ito yung link para mas maintindihan natin. Yung panahon na kung saan nagkaroon ng kadiliman, ito yung gitna, ano? So, bago dumilim, natapos yung tatlong words ni Christ. Pagkatapos ng dilim, yung sumunod na 4. Okay? Ano nga yung unang first word ni Christ? Kung alam natin. Ama, patawarin mo sila. Patawarin mo sila kasi alam nila yung ginagawa nila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung salita na yon, impression na yon ng Panginoon doon sa kasama niya doon sa cross, yung dalawa. Nagpapatunay na pwedeng patawarin kahit sino. Pahapyaw na yon ng pag-iisip na sana yung dalawang kasama ng Panginoon doon sa cross ay lumapit sa Kanya. Kaya lang, nakakalungkot, isa lang yung nakatunog doon sa tanong na yon. Yung pangalawang tanong, sabi ng Panginoon, na yung pangalawang second word ni Christ, I assure you na today you will be with me in paradise. Dan yung pangatlong salita, binilinan niya si John, si Apostle Juan, na alagaan yung kanyang nanay. Woman, here is your son. John, behold your hindi niya sinabing mother, baka hindi tinawag ni Christ na mother si Mary ever since. Ang tawag ni Christ sa kanya ay woman. Why? This is to show na si Christ is different. He is God. Walang mother of God. There's no such thing. Okay? Sa religion meron, pero sa Christianity, there's no such thing as mother of God. And then it continues, yung pang-apat, my God, why have you abandoned me? And then sumunod yung, I am thirsty. And then it is finished. And then into your hands, Father, I commit my spirit. Sa mga sandaling ito, gusto ko kasing bigyan ng pansin yung salitang dilim dun sa unang talata. Biglang nagdilim ang buong lupa hanggang sa mga sumunod na mga oras. So ano ito? Bakit dumilim? May mga ilang mungkahi na ito raw ay eclipse, natural eclipse. At tinignan ko sa dictionary yung Tagalog ng eclipse, parang wala. Eclipse.
Yung iba, tinatawag itong paglaho ng liwanag, inagaw ng buwan. Yung iba naman, sinasabi itong ito daw ay kadiliman na galing sa demonyo, sabi ng iba. Ang katotohanan, ang bagay na ito ay nagmula sa ating Diyos Ama. Siguro magtataka kayo sa dahilang madalas, pag pinag-usapan Diyos, anong salita ang kadikit? Dilim ba o liwanag? Liwanag. Ang Diyos ay liwanag. Ngayon nyo lang siguro maririnig na ang salitang Diyos, ididikit ko sa salitang dilim. Sa lumang tipan, madalas na tinutukoy na ang Diyos nga ay liwanag. Kaya ng sinabi nyo sa awit 27:1, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Makikita nyo rin yan sa awit 18, awit 26, aklat ni Esaias, Kapitulo 2, Kapitulo 60, at marami pang iba. Maraming lugar na ang Diyos ay ginagamit bilang ilaw sa kamatayan ng katotohanan, karunungan, at kabanalan, maging kabutihan kasama rin. Lagi siya doon nakalagay. Ang Diyos ay ilaw, liwanag. Ang tawag natin doon sa lumang tipan, Shekinah, or the Shekinah glory sa salitang Hebreo, na ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili. Example, nung kay Moses sa bundok, siya ay isang nagliliyab na liwanag bilang pagpapakita kay Moses. Subalit, marami ring pagkakataon, sabi ko nga sa inyo, na ang Diyos ay ginagamit din bilang mensahe sa dilim. Bilang pagdidilim. Ayoko tawagin na kadiliman para kasing hindi maganda yung dating. Tawagin natin sa dilim. Sa Genesis chapter 15, verses 12 up to 15, sabi po diyan, nang lumubog na ang araw, nakatulog na nahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakapangingilabot na kadiliman. Galing ba sa kaawa yung dilim na yun? Sa Exodus chapter 10 verse 21 and 22, sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mong parehas ang iyong kamay at mababalot ka ng dilim. Ando doon po uli. Ganon din sa salita ng Panginoon sa Exodus chapter 19 verse 16 to 18, Exodus chapter 20 verse 18 to 21, Isaiah chapter 5, Isaiah chapter 8, at marami pang iba. Ang presensya ng Diyos maaring magpakita bilang liwanag o dilim. Partikular na mayroong isang tema sa lumang tipan na kailangan natin ng unawa sa bagay nito. Lalo na tayo bumabasa ng banal na kasulatan. Ito ay patungkol sa mangyayari sa araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay parang isang technical na ekspresyon na ang ibig sabihin ay paghuhukom. So pag sinabing dilim, it always involves judgment. Divine judgment. Joel chapter 2 verses 10 to 11, pagdaan nila, niyanig ang lupa at umuga ang langit. And then, nagdilim ang araw at ang buwan. Now, I may go on, o maaari ako magpatuloy sa paghahanap ng mga ganitong teksto sa Biblia. Marami po sa Amos chapter 5, verse 20, Zephaniah 1:14. Laging ganun yung tema. Biglang dumidilim, niyayanig yung lupa, nagagalit ang Panginoon. Ang pagdidilim ay simbolo ng isang matindi at matuwid na galit
o pinali, final judgment, pagpapakawala ng paghatol ng ating Panginoong Diyos. Makikita nyo yan sa Isaiah chapter 13, verse 6. Ang Diyos ay tunay na kapangyarihan sa likod ng pagpaparusa. At siya ang tunay na kapangyarihan sa likod din ng pagkakaroon ng mangyayari ngayon sa Panginoong Hesus. Biglang magdidilim. Basahin natin uli yung talata sa 33. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sikatlo. So, ang pagdidilim ay presensya nino sa bagay na ito. Marami kasi nagsasabi, nasa ng Ama? Wala ba siya dito sa dakong ito? Pinabayaan niya ba talaga ang Panginoon? Maliwanag na nandito ang Diyos Ama sapagkat yung pagkakaroon ng kadiliman dito ay galing sa Kanya. Hindi ito kawalan ng Diyos kapag dumidilim. Ito ay pagkakaroon ng Diyos. Ganap na paghihiganti, paghuhukom, at sabi ko kanina, pinaling paghatol ng Diyos ang nangyayari kapag ang isang sitwasyon ay magiging madilim. Sa aklat ng Mateo, may mababasa ka diyan na binanggit dito ni Pastor Vincent nakaraan na magkakaroon ng 24 oras na pagdidilim na kahit magsindi ka ng posporo ay hindi iilaw. Isa to sa bahagi na binanggit ng ating pastor sa pagtuturo niya ng tungkol sa tribulation kung naaalala nyo sa Mark chapter 13. Now, let's move on. Verse 34, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang ibig sabihin no, ng kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ang unang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nagsabi ng salitang Diyos. Madalas ang tawag niya ay Ama. Hindi niya tinatawag na Diyos, ang Diyos Ama. Laging Ama ang kanyang tawag. Unang pagkakataon. At 2 beses pa, Diyos ko. Now, ang unang bagay na nangyari na ang Panginoong Hesus ay tumawag ng Diyos ko dito sa tinatawag nating oras ng pagdidilim. At ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay isang bagay na talagang napakahirap unawain. Ang hirap nito unawain kasi ang nag-uusap dito, Diyos at saka Diyos. Hindi naman tao at saka Diyos. Sa atin ay iintindihan natin dahil merong salita ng Panginoon. Pero kapag ang Diyos at nag-uusap, paano natin sila mauunawa? Nangyari na ba na pinag-isipan niyo yung bagay na yan sa isip niyo? Ako ay naniniwala sa bahaging ito na ang Panginoon ay nagpapahayag ng kamalayan na ang paghatol sa kasalanan ay maaaring matapos na at siya ay nangangailangan ng kalinga at paghatol. Nangangailangan ng kalinga, tamang paraan ng paghatol, at higit sa lahat, kaginhawahan. Pasigaw kasi, Diyos ko, paano ko pa gagawin? Paano hindi ako makasigaw? Wala akong boses. Paano ba idadrama yan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tawag na ang ibig sabihin nangangailangan ng kalinga ng ating Panginoon. Sabi ko, binigyan natin ng diin yung pagkakataon ng Panginoong Hesus. Kauna-unahang bahagi ng kanyang buhay, nabanggit niya ang salitang Diyos at hindi ang Ama. Now, ang ibig sabihin ng Panginoon, ito na yung tanging panahon sa bagong tipan na magkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng mga pinaniwalaan ng mga tao.
Ano yung mga ibang halimbawa ng ibig kong sabihin? Bakit dalawa laging best? Alam niyo, meron palang meaning, no? Pag ang pangalan mo tinawag ng 2 beses. Okay? Kasi sa TV naririnig natin 3, di ba? Rogelio, Rogelio, Rogelio. 3 eh. Quando, 3 eh. Walang kahulugan yan. Pangit pala pag 3 beses. Bawa, nanay mo tinawag ka, Jan. Pangit. 2, may kahulugan. Ano ibig sabihin nun? Tingnan natin mga halimbawa. Sa Genesis chapter 22, sabi ng anghel, Abraham. And then sa Exodus chapter 3, Moses. Puro 2 to, ha? Sa 2 Samuel, Absalom. And then, sa Lucas, nandito kasama natin, Martha. Nandun pala sa labas nag-aaral. Sa Lucas 22:31, nagsabing, Simon. And then sa Gawa, Acts 9, sino yan? Saul. 2 uli. Lucas, chapter 13 of Luke. Jerusalem. At dito, Diyos ko. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ito ay banal na pagmamahal. Divine love. Kapag 2 beses tinatawag, napakalaki ng concern ng tumatawag. Nagbibigay ng diin sa kanyang pagsigaw ng malakas na tinig. Malakas talaga yung sigaw ng Panginoon dito. Mamaya may sasabihin ako bakit malakas yung sigaw ng Panginoon dito. So, matapos ang napakaraming parusa, doon po sa mga bagong dating Marcos 15:33 hanggang 41 po tayo. Matapos ang napakaraming parusa at mga physical na sakit, mga kahirapan sa paghinga, dahil sa ginawa sa kanya, binanggit ito ni Pastor Vince nung nakaraan, yung making na ginawa sa Panginoon, yung panglalait, at para dun sa mga wala, mapapanood nyo naman to sa YouTube video, binanggit ni Pastor Vince ang proseso bago ka ipako dun sa krus, kung paano yung pwesto ng kamay, kung paano yung pagbali ng buto, na ang intention lang ng Roman soldiers ay mawala yung iyong paghinga. Kasi binabali yung buto ng kamay, ng paa, at ang krus, alam nila, namamatay hindi dun sa bugbog, namamatay dahil yung tinatawag natin sa science na asphyxiation. Tama ako, no? Nahihirapang huminga. So, itong mga bagay na ito, nangyari sa Panginoon, binugbog, sinuntok, pinagpasan ng krus, pinako. Masasabi ko, na sa ordinaryong tao, hindi na makakasigaw kapag gano'n ang dinanas. Pero dito, lakas pa rin ang sigaw ng Panginoon. It's amazing. Parang remarkably amazing sapagkat hindi talaga siya mamamatay. Sabi ko nga sa inyo, ang isang taong walang kasalanan, kahit ang ganun mo, hindi siya mamamatay. Verse 35. Or narinig ito ng ilan sa mga nakatayo doon at kanilang sinabi, pakinggan nyo, tumatawag siya ng Elias. Diba? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Actually, yung pagsagot dito ng mga sundalo doon sa harap, ito'y pang-asar sa Panginoon. Kaduktong pa rin to nung panglalait na ginawa nila nung una, eto pa na nun sila. Mamamatay na lang ang Panginoong Jesus, hindi pa rin sila tumitigil sa panglalait. Mukhang tama yung pagkabasa ni Pao kanina kasi parang nangiinis na. Ano ba ito? Tinatawag si Eli. Hindi ko pa rin maintindihan ng mga taong ito bakit hanggang sa puntong ito nakukuha pa nilang asarin ng Panginoon. Now, bakit ko sinasabing pang-asar? Kasi iniisip nyo, inaasar, paano nangyari? Alam nyo ba sa lumang tipan, alam ito ng mga tao roon, sa mga Hudyo. At ito'y tinuturo galing sa Malakias 4,
5-6, na kapag dumating na yung Messiah, darating din, susunod si Elijah. They know it. Alam nila yan. Nakatatak sa isip nila. Pag dumating na yung Messiah, kasunod nun si Elijah. Inaasar nila si Jesus kasi hindi naman sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ang Messiah. Kaya sa pang-aasar nila, ginamit nila tinatawag niya si Elijah o si Elias. Baka sakaling siya ay may ligtas. Tignan natin. Naiintindihan niyo ibig sabihin? Nakukuha niyo? O iba yung iniisip niyo? Iniinis nila ang Panginoon. Insulto ito. Knowing na ang Panginoon ay hindi napipikon at naasar, patuloy sila sa pangiinis sa Panginoon. At lalong naging pangit yung sumunod na tagpo. Tapos naging mas masahol pa. Dumami mga panlalait at mga panlilibak. Tignan niyo po sa talatang 36. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. At ito'y binasa ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. At patuloy sa pang-aasar. Tignan natin kung darating si Elijah o si Elias upang iligtas siya. Sa isip nila, dagdagan natin yung tubig para humaba pa yung buhay ng Panginoong Hesus. Malay mo, dumating nga si Elijah, iligtas yan. Pang-aasar pa rin. Subalit ito hindi tinikman ng Panginoon. Alam natin na kahit anong gawin nilang tusok doon sa pipig ng Panginoon, nire-reject ng Panginoong Hesus. Because alam ng Panginoon na ito'y bahagi pa rin ng komedya na ginagawa nila sa Panginoong Hesus. Nakakasunod po ba kayo? Ito ay isang, by the way, mumurahing klase ng alak yung binigay sa Panginoon. Alak na may suka. Ito'y kadalasang ginagamit ng mga sundalo. Karaniwang may halong tubig ito. Kaya nung naisip na, bigyan natin ng maiinom, baka sakaling humaba ang buhay at magpakita sa Elijah. Ito isang hula rin. Bahagi ng hula yung ginawa nilang panglalait. Makikita niyo yan sa awit, Kapitulo 69, versikulo 21. Verse 37, sumigaw ng malakas si Jesus. Malakas pa, no? Malakas pa rin. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos, nalagutan ng hininga. Kung hindi gagawin ng Panginoon na isusuko niya yung espiritu para mamatay, hindi talaga siya mamamatay. Ang Panginoon hindi talaga namatay. Kusang loob yun. Siya yung may gusto para siya mamatay. Pero hindi talaga siya mamamatay kahit anong gawin. Kanina ko pa sinasabi sa inyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayong lahat ay mamamatay kasi tayo ay may kasalanan. Kaya nangangailangan tayo ng isang taong walang kasalanan upang tayo ay mabuhay na muli. Dito sa pagkakataong ito, gusto ko makita natin yung senaryo. Napakalakas ng sigaw ng Panginoon. Bakit kaya isang malakas na sigaw? Anong ibig sabihin kapag ang sigaw ay malakas? Sa John chapter 10 verse 18, I like to quote, gusto kong i-quote to kasi mas detalyado kay John yung kwento nito kaysa kay Marcos. Sabi sa verse 18, sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at kapangyarihan akong kumuhang muli. Siya yung may control ng kanyang buhay. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Now, ang ibig sabihin, wala talagang sino mang makakuha ng kanyang buhay maliban yung kanyang sarili. So, mali yung akala nitong mga nagbabantay sa Panginoong Hesus, ng mga nanlalait. Napakalayo ng kanilang iniisip na pwedeng mangyari ang bagay na kanilang gustong gawin. Sinabi ko yung patunay, Romans chapter 6:23. Hindi ang Panginoon mamamatay dahil siya ay hindi makahinga. Hindi yun ang kanyang kamatayan. Hindi siya namatay dahil wala na siyang lakas. Hindi rin. Siya ay sumigaw. Sumigaw siya ng may malakas na boses. Ang ibig sabihin, napakalakas pa ng ating Panginoon. Ngayon,
Nasaan yung magandang balita na pinag-uusapan natin? Kasi yung pamagat ng ating mensahe, magandang balita sa kamatayan ng Panginoon. Ito ba'y tungkol dun sa dilim? Pagtawag niya ng Diyos ko, o yung pagsigaw ng malakas? Ibig sabihin, sumigaw siya ng malakas, magandang balita to. Kaya malakas, ito ay kasiyahan, katuparan, na tapos na ang pagbabayad ng kasalanan natin. Kung bang, hooray, gano'n na dapat yon. Tapos na, wala ka na, Satanas, talo ka na. Kahit anong gawin mo, hindi mo na to mapapalitan. Kaya malakas yung sigaw niya. Hindi ba kayo pagkatuwan lakas ng sigaw niyo? Sana nga yung sigaw niyo kay Aldab, ganun talaga kalakas eh. Pag Aldab, nagdidikit lang sigaw niyo, parang hindi maintindihan eh. Tingnan yung katabi niyo, nanonood ng Aldab yan. Ang ibig ko sabihin, ang sanlibutan, pag sa isang bagay na walang kwenta, ang lakas ng sigaw. Ito yung totoong dapat na binibigyan ng halaga ng pagsigaw nating mga tao. Itong bagay na ito, sumigaw ang Panginoon ng malakas, papatunay na nabayaran niya na yung problema nating mga tao. Na dapat sana tayo yung ipapako, tayo yung magdurusa. Pero hindi nangyari sapagkat mas karapatan ng Panginoon na siya yung mailagay doon dahil siya ay wala talagang sala. Ang pwede lang magbayad ng kasalanan natin ay ang taong walang kasalanan. At yun yung isa sa mga bagay na dapat makita natin na magpapatunay na ito ay talagang tunay at napakagandang balita na dapat nating naiintindihan. Natapos na at nabayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kasunod nito ay may nangyari. Nagkaroon ng hati at pagkahati ang tabing sa templo ng mga Israelita. The temple's curtain was torn into two, half from top to bottom. Talata pong 38. At napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa loob ng templo, mayroong 12 klase ng kortina. Ngunit itong kurtinang ito na nahati, ito'y kakaibang klase ng kurtina. Bakit kakaiba ito? Kasi ito yung maghihiwalay, ito yung naghihiwalay sa dako ng banal na mga banal at doon sa tinatawag nating ano to? Sa English kasi Holy of Holies at saka yung lugar ng Ark of the Covenant and Mercy Seats. Anyway, kung ito ay naalala nyo, pinag-aralan natin dati yung tungkol sa templo. May hati ang templo o Kaban ng Tipan. Na ang tanging nakakapasok lang doon ay yung pinunong pare, yung mataas na pare, yung high priest. Siya lang yung may karapatan. Pumapasok siya doon minsan lang sa isang taon upang ihandog yung mga ihahandog natin ng pagbabayad ng ating mga kasalanan. Now, para mas maging maliwanag sa inyo, ganito po yung proseso. Halimbawa, ito yung mataas na pari. Bago dumaan sa mataas na pari, merong isang mas mababang pari. Ang tawag natin Levitical priest. Okay? Yung Levitical priest, doon nagpupunta yung mga tao para ibigay yung kanilang mga handog. Yung mga susunugin na ihahandog nila. Yung Levitical priest, dadalhin yung handog, gagawin ng high priest, magdidilig nung dugo nung handog doon sa loob. Kapag lumiwanag, nagkaroon ng Shekinah glory doon sa loob, doon sa banal na mga banal, ibig sabihin, napatawad ang mga kasalanan. So nakita niyo yung proseso, napakahirap. Magdadala ka ng handog, papatayin yung handog, ibibigay doon sa Levi, so Levitical priest. Tapos yung Levitical priest, dadalhin doon sa high priest para magkaroon ng tinatawag nating communication o doon sa taas, papunta sa tao. Ang link papunta sa Diyos at sa tao yung high priest. Okay? Nakuha nyo? Nahati na yung kurtina. Naputol na yung kurtina. So, ang ibig sabihin na, sumasagisag ito sa tinatawag nating paghihiwalay ng makasalanan at ng Diyos. Okay? So, ang mataas na pari lamang ang pinapayagan at ito isang beses sa kanyang pagdidilig ng dugo. Ngunit sa bagong tipan,
nung ang Panginoon ay namatay, nabayaran ng buo ang parusa. Ang parusa may kaganapan para sa lahat ng mga naniniwala. Wala nang saysay yung Levitical priest, wala na ring saysay yung punong pari. Napalitan na ito. Si Jesus na ngayon ang punong pari. At ang mga tao dati na pumupunta sa mga Levitical priest, kayo ngayon yung naging Levitical priest. Kasi nakakadiretso na kayo kay Jesus. Naunawaan po? Naunawaan? Parang may mga kulubot dito sa noo. Natanggal lahat. Invalido na. Wala nang saysay yung kanilang ginagawang seremonya sa loob ng templo. Ibig sabihin, opisyal na alas 3 ng hapon, Biyernes, buwan ng Abril, AD 30, ang lumang tipan ay wala na. Makikita nyo yan sa Hebreo 8:13. Yung bagong tipan, mapapalitan ng bagong kasunduan. Ibig sabihin, wala nang Levites, kundi diretso na sa high priest. Ang high priest si Christ, na wala na silang saysay. Ito yung pinagniniknik nitong mga Pariseyo at mga Saduceyo. Mawawala na pa sila ng papel sa pagkakataong ito. Sabi po sa Mateo, mayroon, by the way, bakit nahati yung kurtina? Ang kapal-kapal nun, paano nangyari yon? Hindi niyo ba iniisip? Paano nahati na ang kurtina? Paano nangyari na ang kurtina nahati? Napakakapal ng tela nun. Ang sagot po diyan, Matthew chapter 27, verse 51. Narito, ang telang tabing sa banal na dako ay napunit sa dalawa mula sa itaas pababa. Ang lupa ay niyanig at nabiyak ang mga bato. Dahil ito sa isang lindol. Nung dumilim, akala kasi natin dumilim lang, may kasamang lindol yun. Madalas sa lumang tipan, at kapag Panginoon ang pag-uusapan, dilim lagi may kasamang lindol. Ito ay isang lindol na malakas, sapat na upang hatiin ang bato. Isang nakakatakot na karanasan. At ang lindol sa kasulatan, sabi ko kanina, madalas halo ang tinatawag nating kadiliman. Kagaya ng nabanggit ko kanina sa Exodus chapter 19 verse 18 at 18 verse 7 and also Nahum verse 5 of chapter 1. Ang mga bundok ay nanginig dahil sa kanya. Ang mga burol ay natunaw at ang lupay lumindol sa kanyang harapan. Oo, ang salibutan. Oo, ang lahat ng nagsisitahan dito. Now, tandaan natin, ito ay isang paraan ng Diyos at ito ay isang patunay kung paano niyo makikilala ang presensya ng Diyos. Kung paano niyo siya makikilala, tingnan niyo yung mga lindol. Tignan niyo kung gaano siya makapangyarihan. Job chapter 9 verse 6, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan. Ang mahaligi nito ay kanyang niyayanig. Ang Diyos ang may dahil sa tinatawag nating pag-uga. So, isa pa, alam niyo ba na yung isa sa mga nagbabantay, yung centurion, kaya siya nandiwala sa Panginoong Hesus dahil sa lindol? Alam niyo ba yon? Basahin natin yung verse 38. Nakatayo, Mark 15:38. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal, yung tinatawag nating centurion, nang makita kung paano mamatay ang Panginoong Hesus. At tapos yung sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. So, siya ay isang saksi sa lahat ng bagay, yung centurion na binabanggit ko. Malamang na mula sa pag-aresto kay Jesus hanggang sa huling sandali, nakita niya ang lahat ng ito. Ang pang-aabuso, pagdarusa ng Panginoon, ang pagsuntok sa Panginoon, ang mga mapanuksong panlilibak sa Panginoon,
ito ay nakita ng centurion. Nakita niya rin kung paano dinala ng Panginoon lahat ng kanyang pasakit at hindi gumaganti ang Panginoon kahit ilang beses. Nakita ito ng centurion. Narinig din niya ang salitang, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. At saksi rin ang centurion sa mga bagay ng si Pilato ay paulit-ulit na magpahayag na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan at hindi nagkasala. Na siya ay anak ng Diyos. Now, papaano kung nasabi na ang centurion ay naniwala sa Panginoon dahil sa lindol? Matthew chapter 27 verse 50 hanggang 54. Pero 54 na lang ang babasahin ko. Ang centurion nga at mayroon pa palang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ano nangyari? Sila'y lubhang nangatakot at nagsabi, tunay nga na ito ay anak ng Diyos. Kung minsan nangyayari yan sa akin pagka umuuga, ang Diyos kagad ang naiisip ko. Hindi ko alam kung ano experience nyo. Medyo may konting takot kasi nga kakaiba yung lindol. Yung bagyo pwedeng hangin lang at saka ulan. Pero yung pag-uga, parang iba yung dilema na dinadanas ng isip ng isang tao. At ito yung nailing kagad sa pagtawag sa Panginoon. Takot na hindi ibig sabihin takot sa Diyos. Reverence fear ang ibig kong sabihin. Pananampalataya na totoo ang diwa ng Diyos. So yung kamatayan ng Panginoon, ang daming magandang balita. Biro nyo, sa dinami-dami ng tao doon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon na ang bahay lumapit sa Panginoong Diyos. Nagkaroon sila ng tunay na pagkaalam at pagtanggap sa Panginoon sa mga pangyari. Isa pang talata po, Lucas 23:47. Nang makita ng kapitan, yung centurion, ang nangyari, niluwalhati niya ang Diyos at kanyang sinabi, tunay nga ang lalaking ito ay matuwid. Paano nangyaring lumabas sa bibig ng taong ito? Ganong siya ay isa doon sa mga nagpahirap sa Panginoon. Sa aklat ni Marcos, tandaan po natin, ang centurion, ang pinakaunang nilalang na tumawag kay Jesus na anak ng Diyos. Ang Ama, tinawag si Jesus anak ng Diyos. Yung mga demonyo, alam nila, anak ng Diyos. Pero sa tao, ito yung una, itong centurion, na tumawag kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Kung ano ang isinalarawan sa dulo ng sandali ng kamatayan ng ating Panginoon, naroon dun kasi yung tunay na layunin ng kanyang kamatayan. Magandang balita, mabuting balita, upang iligtas ang makasalanang mga Hudyo na dapat magsisi. Pagkatapos, susunod tayong mga Hentil. Now, sa bahaging ito, makikita natin na isang malaking mas maliit, hindi malaki, no? Isang maliit na grupo. Bukod sa centurion, meron pang isang magandang balita. Mayroong isang maliit na grupo ng tapat. Ito yung mga babae. Okay? Listen, ladies. Ang mga ito ay nagsimulang sumunod sa Panginoon mula pa sa Galilee. Basahin po natin yung verse 40, yung ating last part na ating verse 40 to 40. Talatang 4 na po at 41. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, si Maria na ina ng nakababatang kapatid, nakababatang si Santiago at si Jose. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kanino? Sa Panginoong Hesus. Naroon din ang iba at iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Now, alam natin ang tungkol sa mga apostol. At maaring pamilyar na tayo sa mga ito.
Ngunit, nagkaroon ng isang grupo ng mga kababaihan na naging kasama ng Panginoon simula pa ng kanyang ministeryo sa bayan ng Galilea. In other words, halos 2 taon na nakasama ng Panginoong Hesus ang mga ito. At ito ay talagang totoong at tunay, sasabihin ko sa inyo, ng mga alagad ng Diyos. Minahal lang Panginoon itong mga kababaihan na ito. Mga tunay na mananampalataya sa tagapagligtas at sa kasalukuyan, meron silang konting agam-agam. Nalilito sila. Kumbaga yung senaryo, ito yung Panginoong Hesus, napakapako sa harapan nila, na doon sila sa malayong, ang sabi doon, long distance doon sa English. Pero hindi sila umalis. Kaya nag-iisip sila. Maaring nag-aantay, nag-aabang ng isang himala na pwede pang mangyari sa kasalukuyan. So, ito mga babaeng ito, by the way, ipinakilala ni Marcos at may mga pangalan nasa verse 40. Kung tatanungin natin. Now, the question is this, bakit sila nandoon? Bakit nandito itong mga babaeng ito? Maraming mga bagay ang nabanggit na ginawa ng mga apostol. Sila ay matatapang, itong mga apostol. Alam natin, matatapang ito. Ngunit, nasan sila ngayon? Nasan ang mga apostol ngayon? Nawawala. Hindi makita. Isang bagay kasi ang mahalaga na dapat na malaman natin dito sa pag-aaral nito. Pagamat meron silang pagkalito, nandoon pa rin yung kanilang suporta sa ating Panginoon. Nasa paanan ng krus at nag-aantay ng isang bagay na magiging kahulugan ng kanilang pag-aantay doon. Sila ay mga naging saksi sa kanyang buong ministeryo mula sa Galilea hanggang sa dulo ng Judea at hanggang dito sa bahagi ng kanyang huling bahagi ng buhay ay nakasunod pa rin ang mga babaeng ito. Naging saksi sila sa lahat. At ang mga babaeng ito ay tunay na kakaiba. Hindi sila mga apostol. Ang mga babaeng ito ay hindi mga pastor. Ang mga babaeng ito ay hindi mga leader. Ang mga babaeng ito ay hindi pinili kasama ng 12. Bakit sila naging kakaiba? Ang mga babaeng ito hanggang katapusan sumusunod, tumulong sa pangasiwa ng gawain ng Panginoon. Tandaan po natin sa aklat ni Marcos, paano ko ba ito tatawagin? 2 lamang ang tinukoy ng aklat ni Marcos na nakapagbigay ng ministeryo at paglilingkod sa Panginoong Hesus. Tandaan natin, ang alam natin kasi si Jesus ang naglilingkod sa atin. Pero dito sa pagkakataong ito, mayroon 2 tinukoy na nakapagbigay ng paglilingkod sa Panginoong Hesus nung ang Panginoon ay mismong nasa dilema ng kanyang buhay. Una, itong mga babaeng ito. Pangalawa, sa Marcos 1:13, nung siya ay tinutukso ni Satanas, ang tumutulong sa Panginoon upang mabigyan siya ng tamang pagmiministeryo, mga anghel. Anong conclusion? Itong mga babaeng ito, pwede nating sabihin, mga anghel. Pinari sila eh. Nawawala yung mga apostol. Sa madaling salita, bagamat hindi sila leader at wala silang kapangyarihan na katulad ng sa apostol upang gumawa ng mga himala at hindi rin sila tinawag upang maging mangaral, sabi ko nga sa inyo. Subalit ang kanilang buhay ay tunay na naging saksi. Sila ay patuloy na naging tapat na natiling nakabantay sa paanan ng ating Panginoon. Alam niyo ba magandang balita? Sa ginawa ng mga babaeng ito, magkakaroon sila ng gantimpala. Sila ang unang makakakita sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Sa hirap
na dinaras nila, papalitan ito ng Panginoon na sila mismo ang unang makakakita sa kanyang pagkabuhay na magabuli. Makikilala nila si Jesus sa linggo, sa umaga ng pagkabuhay. Ang kanilang kalungkutan ay mapapalitan ng kasiyahan at nag-uumapaw at malaking kagalingan. Oh, pastor, yan ka na naman. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mas magaling kaming mga babae kesa sa inyo. Tama ba yon? Tama ba na mas magaling yung babae sa mga lalaki? Tignan niyo pong maigi. Ang ibig ko pong sabihin dito, sana nakita natin, matandaan natin. Kapag ang isang tao, babae man o lalaki, sumusunod sa disenyo ng Panginoon, hindi siya magkakaproblema. Dinisenyo sila ng Panginoon, mga babae, bilang kasama, katulong sa gawain. Hindi sila dinesign para maging leader or apostol. Pero tinignan pa rin sila ng Panginoon na naging mabunga ang kanilang gawain. Sa kabilang banda, ganon din ang disenyo sa lalaki. Ang problema kasi, kapag hindi kayo sumusunod sa disenyo, magkakaroon talaga kayo ng problema yan. Saan kayo nakakita ng elepanteng nagdadabsmas? Saan kayo nakakita ng elepanteng lumilipad? Wala. Ang design sa elepante ganon. Malaki, mabagal lumakad. Sukdulan na ang kasalanan ng daigdig ngayon. Nagpipilit ang mga babae na maging lalaki. At ang mga lalaki naman pinipilit na maging babae. Hindi ko alam kung saan iikot itong daigdig ngayon. Napakalupit. Napakasaklap na mga pangyayari. Ito ay pagpapakita ng pagiging rebelde sa Diyos. Sinusuway. Binabaliktad. Mas may preference sila na mas gusto nila sila. Ito yung problema maski sa simbahan. Kapag ang babae ay sumuway sa disenyo ng Diyos, magkakaproblema kayo. Kasi ikaw ang may gusto niyan, hindi ang Diyos. Oh, claim, may gift ako eh, kaya pwede ako maging pastor, pwede ako maging ganito. Ang sabi ng Diyos, hindi pwede. Hindi pwede. Ilang beses nakita natin sa talata, mga babae, manahimik. Mga babae, pasakop. Kung susundin ng mga babae yan, sila yung pinakamaliwanag at titignan ng Diyos na tapat sa buhay nila. At ang lalaki naman, inutusan din, mahalin ang kanilang asawa at maglingkod sa iglesia at alagaan ang mga tupa. Kung susunod din yung lalaki doon, parehas lang yan. May ganding pala din sa Diyos. Nakita niyo yung problema? This is not a text na itinataas yung babae. Pag titignan niyo yung angulo, sinabi ko sa inyo kung paano ang hirap na dinanas ng mga babaeng ito. Pero hindi sila nagyabang. From the end, tahimik lang sila. But in the eyes of God, they are something. Iba sila. Sa pagsunod na ginawa nila mula sa paglilingkod sa Galilea hanggang sa Judea, hanggang sa kamatayan, sila ang unang makakita sa Panginoon. So, ang kamatayan ng Panginoon, totoo lang, napakagandang balita. Hindi ito malungkot. Napakaraming pwedeng makita na linaw at ganda sa kanyang kamatayan. Hindi ko lang alam bakit sa pelikula pinalulungkot. Sa pelikula puro kinakargahan ng mga emosyon na para umiyak ang isang tao. The death of Christ should be a celebration. Sumigaw na siya Tapos na! Ang lakas! Tapos na! Tetelestai! Ayos na lahat. Anyone who would believes in me can go directly to heaven. Because of Christ. So, yung sukdulan na kasalanan ng daigdig ngayon, na pinipilit na baliktarin, ito'y
magdadala sa atin ng kawalan ng pag-asa. Ating pinag-aralan ngayong umaga, ang mga ito ay isinulat upang maniwala kayo sa Panginoong Hesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya, magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Para sa lahat ng naniniwala sa kanyang na siya ay anak ng Diyos, at sinabi natin siya ay anak ng Diyos, mula sa mga senturyon, sa kababaihan, ang magandang balita, may pangako ang ating Panginoon na magkakaroon din tayo ng buhay dahil sa kanyang kamatayan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, wala kaming maisip na salita upang ipahayag namin ang lalim ng aming pasasalamat sa iyo. Binuhay mo ang mga puso naming patay at binuksan mo ang aming mga bulag na mata. Sa ganun, aming makita ang liwanag at magandang balita ng iyong kamatayan. Ikaw nga ang anak ng Diyos, ang tanging tagapagligtas. Papasalamat kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagkaloob ng kaligtasan. Ito ay isang regalo na hindi namin maaring bilhin. Hindi namin maaring matanggap sa pamamagitan ng aming sariling kakayanan. Binigyan mo kami ng pananampalataya upang ito ay aming makuha at mapasa amin. Salamat sa patutuo ng senturyon na nakita ang iyong kakaibang kapangyarihan. Salamat din sa pagsunod ng mga kababaihang nagbigay halaga ng iyong gawain. Dalangin ko na nakita rin namin ngayong umaga, ang aming panalangin, Panginoon, ang mabuting balita patungkol sa iyong dakilang kamatayan, na siyang magbibigay sa amin ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen.